Halos ilang araw pa lamang nang magsimula ang bagong school year, isang malagim na trahedya ang sumalubong sa isang pampublikong paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang nasawi at nasa 20 ang sugatan nang magpaulan ng bala ang 2 menor de edad. Kinilala ang sospek na sina alias Nash, 14 years old, at Rod, 15 years old. Depensa ng dalawa, pambubuli ang punot dulo ng pamamaril. Bagamat ayon sa otoridad, tila may mas malalim pang dahilan na nagtulak sa duo upang gawin ang krimen. Matapos ang flag ceremony, bandang alas 8, nagkita sina Nash at Rod sa banyo ng school at naglagi roon ng mahigit 1 oras. Sa mga sandaling yun, walang kaalam-alam ang lahat ng nasa eskwelahan na ikinakasa na pala ng mga ito ang kanilang malagim na plano. Bandang 9:20 AM, habang nasa kanya-kanyang klase ang higit sa 15 estudyante ng San Jose National High School, sinimulan ni Nash at Rod ang pamamaril sa unang classroom. Labis ang takot ng lahat, mapa-estudyante at guro, nang unti-unting mapagtanto ang nangyayari. Nagsisigawan ng mga ito at pilit na naghahanap ng pwedeng pagtaguan o paglabasan. Ang iba ay kumubli sa ilalim ng mga desk habang ang ilan naman ay tumalon sa bintana. Ayon sa isang teacher, nasa kalagitnaan ito ng klase nang makita ang sospek na nagpaputok ng baril mula sa labas ng bintana bago pa man tuluyang pumasok sa loob ng room. Walang nagawa ang mga estudyanteng nagpapanik kundi tumakbo para iligtas ang kanilang sarili. Isa sa hindi malilimutang pangyayari ay ang kabayanihan ng 15 years old na si Chris Lawrence Fabian, na nagsabi sa mga kasamahan na iwan na lamang nila ito at tumakas dahil may tama na rin lamang ito ng baril. Nang makita nitong pasugod na ang sospek sa kanilang classroom, buong lakas at tapang nitong hinarangan ng pinto upang mailigtas ang kanyang mga kasamahan, dahilan upang masalag nito ang bala na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nakilala ang 2 pang biktima na kapwa babae. Si Yancy Separa, 15 years old, ang grade 9 student na kumuha ng viral video ng pamamaril kung saan kita ang sinapit ng kanyang mga kaklase. At si Nicole Daso, 14 years old, ang batang nakita sa video na buhat papapalabas ng school matapos tamaan ng bala. Sa 20 namang injured, 15 sa mga ito ang natamaan ng bala habang 5 naman ang nasugatan mula sa pagtakas. Samantala, napag-alamang iisa lamang ang guard sa buong eskwelahan at nasa guardhouse ito habang nangyayari ang shooting. Pawang na aresto ang magkaibigang Nash at Rod ng araw na yon. Una nang nadakip si Rod sa loob ng school matapos ang pamamaril, habang si Nash naman ay naabutan at na-corner ng mga pulis sa may mga kabahayan malapit sa school. Hindi bababa sa 40 basyo ng bala galing kay Nash ang nakuha sa sahig ng classroom. Napag-alaman na ang Glock 9mm na ginamit ni Nash ay isang service firearm ng kanyang pulis na tita. Sinibak na ito sa trabaho at nahaharap sa mabigat na parusa at kaso dahil sa kapabayaan nito. Habang si Rod naman ay isang beses lamang nakapagpaputok bago ito naagawan at napigilan ng mga rumesponding pulis. Ang .38 caliber revolver na ginamit nito ay pagmamay-ari ng kanyang lolo na dating security guard. Bagamat misteryo ngayon kung paanong nagkaroon ito ng duplicate serial number na na-trace na kasalukuyang hawak at ginagamit ng isang aktibong guard sa Bohol. Hindi naman makapaniwala ang mga nakakakilala sa 2 grade 9 suspect na magagawa ng mga ito ang karumal-dumal na krimen. Bawat isa sa mga ito ay walang prior criminal records. Ayon sa kanilang teacher, maituturing na normal teenager ang dalawa. Si Nash ay nilalarawan bilang extreme loner at tahimik lamang. Habang si Rod naman ay isang active Boy Scout member at repeater na dapat ay nasa grade 10 na. Samantala, sa ilalim ng Republic Act 9344, ang Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga batang edad 15 pababa ay exempted sa criminal liability. Kaya naman si Nash, ang 14 anyos na shooter, ay lusot sa pagkakakulong. Bagamat isa sa ilalim ito sa isang intervention program ng DSWD. Ang masaklap, kahit gaano pa kabrutal ang ginawa nito, otomatiko itong protektado ng batas. Bagamat mananatili ito sa kustodiya habang nasa rehabilitation. Ang 15 anyos na si Rod naman ay formal nang nasampahan ng 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injury. Base sa istorya ng dalawa, 2 taon na silang binubuli sa kanilang klase.
Kaya naman ito ang itinuturo nilang dahilan sa ginawang pamamaril. Dagdag pa ng mga ito, ng araw na yon, mayroon silang partikular na target na estudyante na dapat ay kanila lamang tatakutin bagamat hindi nila ito natagpuan. Sa madaling salita, nadamay lamang ibang mga bata sa kanilang paghihiganti. Bagamat hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na-verify kung totoo nga ang sinasabi ng mga itong pambubuli. Ayon sa mas malalim pang investigasyon, lampas 1 buwan nang maiging pinagplanuhan ng dalawang pamamaril mula pa noong April o May. Bago ito, minsan nang dinala ni Nash sa shooting range ang baril upang mag-practice kung paano bumaril, mag-reload at magpalit ng magazine. Nahalungkat rin ang ilang post nito online na may kaugnayan sa violent firearms. Isa sa nakakaalarmang detalye ng report ay ang pagiging pamilyar ng sospek sa batas. Tila advanced na pinag-aralan ng mga ito ang juvenile law kaya naman malakas ang kanilang loob. Ito ay base na rin sa nakuhang palitan ng mensahe ng dalawa sa social app. Ayon rin sa mga pulis, addict si Nash sa mobile game na Gorbox na may ihahalin tulad sa Roblox, isang kilalang marahas na laro na gumagamit ng baril para sa mga edad 18 pataas. Ito ang nakikitang isa sa mga maaaring dahilan kung bakit na-impluwensyahan ang kanyang pag-iisip upang magawa ang pamamaril. Kaya naman agarang nag-issue ang cybercrime investigation ng temporary nationwide ban sa nasabing laro upang hindi na ma-access ng ibang kabataan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bagay na agad namang inalmahan ng gaming community. Banat ng mga ito, sa tinagal-tagal na nilang naglalaro ng mararahas ng games gaya ng Grand Theft Auto o Call of Duty, hindi naman sila nananakit o naging mamamatay tao. Giit ng mga ito, ang baril at kapabayaan ang tunay na sanhi at hindi ang mismong laro. Ginagawa lamang umanong scapegoat ang video games upang may madaling masisi tuwing may nagaganap na karahasan. Ayon naman sa pag-aaral mula sa American Psychological Association, walang sapat na scientific evidence na magpapatunay na ang paglalaro ng violent video games ay direktang nagdudulot ng totoong kriminal na karahasan. Ito umano ay nagmumula sa mas malalim na issue sa mental health, pambubuli at kapaligiran ng bata, hindi sa screen ng cellphone. Samantala, isa rin sa nakatawag ng pansin sa kaso ay ang black shirt na suot ni Nash sa pamamaril na may logong KMFDM. Acronym ito ng isang German industrial rock band. Sa translation ng English, No Pity for the Majority. Sino mang pamilyar sa history ng school shooting ay agad itong makikilala. Si Eric Harris, isa sa kilalang Columbine shooter, ay fan ng KMFDM. Nakasuot ito ng parehong damit ng gawin ng shooting. Gayon rin si Natalie Rapnoe, 15 years old, na namaril naman sa Christian school sa Wisconsin. May kuha itong larawan suot ang parehong damit bago pumatay noong December 2024. Habang si Dylan Butler naman ay nagpatugtog ng kanta ng KMFDM sa TikTok ilang oras bago ang shooting sa Perry High School sa Iowa. Mula sa lahat ng mga detalyeng ito, binubusisi na ng DOJ kung may mas malalim pang pinag-ugatan ng pagpaslang ni Nash at Rod maliban sa pambubuli. Ang posibilidad ng anggulo ng nakakabahalang trend o pattern ng extremism. Kung ang mga suspect ba ay biktima ng nihilistic violent extremism o NVE. Ito ay isang uri ng online grooming kung saan tina-target ng recruiters ang mga kabataan na malulungkot, binubuli o may depresyon upang unti-unting lasunin ng utak hanggang sa maging marahas. Kadalasan itong makikita sa mga chat apps gaya ng Discord o Telegram, online gaming forums at social media. Sa mundo ng NVE, ang mga sikat na mass shooters ay tinuturing na idol o bayani, kaya naman kinokopya ng mga target ang kanilang pamamaraan. Dahil dito, nagbabala ang DOJ sa mga magulang na mahigpit na bantayan ng mga pinapanood, nilalaro at sinasalihang chat groups ng kanilang mga anak online upang hindi sila maging susunod na biktima ng radikalismong ito. Samantala, inianunsyo naman ni Senator Risa Ontiveros ang gaganaping hearing sa Senado sa July 1 na may kaugnayan sa naganap na Tacloban shooting. Nang sa gayon ay matiyak na hindi na mauulit pang trahedyang nangyari. Habang si Senator Robin Padilla naman ay nagpatawag ng special congressional session upang pababain sa 10 taong gulang ang minimum na edad para sa criminal liability. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Labis ang pagdadalamhati ng mga ito sa biglaang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay.
Hindi lamang umano sina Nash at Rod ang dapat parusahan, kundi dapat ring managot ang mga matatandang naging pabaya sa kanilang mga baril. Question rin ng mga ito ang pamunuan ng paaralan kung paano nakapasok sa school nang may dalang baril ang mga sospek nang wala man lamang nakaalam. At bakit hinayaan ng mga itong lumala ang pambubuli kung ito man ang totoong dahilan ng dalawang shooter.